Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2581. Bumalik ka na sa wakas. Kung hindi sinabi sa akin ni Lo, hindi ko malalaman kung saan ka nagpunta. Emosyonal na bulalas ni Rudy. Walang magawang ibinoka ni Jackie ang kanyang mga labi. Magmula noong nangyari kay Grayson, si Rudy ay naging isang nawawalang tuta na tila laging gustong pumunta saan man pumunta si Jackie. Hindi yun gusto ni Jackie. Sumimangot si Jackie at sinabing, may sarili akong plano kung saan ko gustong pumunta, bakit ka nandito? May nangyari ba? Tumango si Rudy. Pagkatapos ng ilang malalim na paghinga, inayos niya ang sarili bago sinabing, kung hindi ka pa nakabalik ngayon, hinanap na kita. Pupunta tayo sa Holy Cloud Mountain ngayong gabi. Sandaling natigilan si Jackie matapos marinig iyon. Hindi niya alam kung paano magre-react. Saglit, nasaan ang Holy Cloud Mountain na ito? Sa pagsulyap pa lang kay Jackie, alam na niyang siguradong nakalimutan na ito ni Jackie. Kinagat niya ang kanyang mga labi sa sobrang inis. Paano mo nakakalimutan? Inanunsyo ni Elder Elliot 3 araw na ang nakalipas na ang lahat ng mga alchemist ay ililipat sa Holy Cloud Mountain para kumuha ng mga gamot, hindi ba? Sa sinabi ni Rudy, sa wakas ay naalala ni Jackie ang nangyari 3 araw na ang nakakaraan. Ipinatawag ni Elder Elliot ang lahat ng mga alchemist sa Elder Hall para sa isang pagpupulong, na nagpahayag na sila ay pupunta sa Holy Cloud Mountain sa loob ng 3 araw. Ang Holy Cloud Mountain ay isang hindi kapani-paniwalang mahalagang lugar sa Phoenix Valley. Walang mararahas na fiend doon, at sagana ang mga materyales na panggamot. Paminsan-minsan, tinitipon ng Phoenix Valley ang lahat ng alchemist doon upang mangolekta ng mga materyales. Ito ay isang karagdagang pakinabang sa mga alchemist dahil ang mga materyales na natipon doon ay lahat ay pagmamay-ari ng mga alchemist mismo. Gayunpaman, ang Holy Cloud Mountain ay hindi kapani-paniwalang malaki. Nasa sarili nila kung makakahanap sila ng anumang bagay na mahalaga. Naalala pa niya kung gaano kasabik ang lahat ng mga alchemist nang ipahayag ito ni Elder Elliot. Pakiramdam ng lahat ay tiyak na makakakuha sila ng isang bagay na hindi kapani-paniwalang mahalaga sa Holy Cloud Mountain. Tumango si Jackie habang nagpapasalamat na tumugon, salamat, dumating ako sa oras. Nakalimutan ko talaga. Kinagat ni Rudy ang kanyang mga labi sa sobrang galit habang itinuturo ang Elder Hall. Bilisan natin. Malapit na siguro tayong mag-ipon. Tumango si Jackie habang patungo sa Elder Hall. Madilim ang mukha ni Rudy, at kitang-kita kung gaano siya nag-aalala. Nang mapansin ang ekspresyong ito, tinanong ni Jackie si Rudy, bakit ka ba nag-aalala? Di ba napag-usapan na natin kanina? Kahit na hindi natin alam kung kamusta si Grayson ngayon, dapat ay ligtas tayo pansamantala. Huwag mo masyadong isipin yon. Hanggat wala tayong masyadong ginagawa, hindi sila dapat magdulot ng gulo. Bahagyang napangiti si Rudy sa sinabi ni Jackie saka humarap kay Jackie. Ako ay isang makikitid na tao, hindi katulad mo. Ito ay palaging bumubugbog sa akin. Ni hindi ako makahinga, what with the thought weighing me down like a massive rock. Pinagpupuyatan pa nga ako sa gabi. Hindi ko maisip kung bakit si Grayson lang ang nawala pagkatapos ng naranasan naming 3. Ano ang ginawa niya na hindi namin alam? Ano ang dahilan kung bakit siya kinuha? Kabanata 2582. Naiiritang napataas ng kilay si Jackie sa mga tanong ni Rudy, ang mga tanong na matagal nang lumutang sa kanyang isipan. Napagpasyahan niya na hindi siya makakakuha ng isang malinaw na sagot sa sitwasyon ni Grayson, kaya't itinapon niya ang pag-iisip sa likod ng kanyang isip pansamantala. Walang ebidensya, at wala silang paraan para makakuha ng anumang ebidensya. Walang paraan upang malaman ang katotohanan, kaya ang anumang sinubukan nilang malaman ang mga bagay ay magiging haka-haka lamang. Dahil walang paraan upang makakuha ng anumang bagay, mas mabuting huwag itong hayaang masira ang kanyang kalooban. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya si Jackie na itigil ang pag-iisip tungkol dito. Tapat sa kanyang salita, nanatiling galit na galit si Rudy, isang malaking kaibahan kay Jackie. Ang pagkawala ni Grayson ay tila isang multo, at lalo pa niyang sinubukang alamin. Kung ano ang nangyari sa kanya, ang hindi niya naiintindihan. Ginawa niya ang lahat upang mahanap ang mga kasagutan, ngunit ang sumalubong sa kanya ay mas maraming mga bagtong. Tumigil si Jackie sa kanyang kinatatayuan at tumingin kay Rudy ng seryoso. Hindi mo ito maiisip, kaya ito ay para sa iyong pinakamahusay na interes na itigil na lang ang pag-aalala tungkol dito ngayon. Ang kailangan mo lang malaman ay hindi ka malalagay sa panganib sa sandaling ito. Kumaibot ang mga labi ni Rudy, may gustong sabihin ngunit nilunok ang mga salita pagkatapos ng ilang pag-iisip.
Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakad bago kalaunan, narating nila ang plaza sa harap ng Elder Hall kung saan nasa 80 hanggang 70 katao na ang nandoon, either nagkukwentuhan sa kani-kanilang grupo tungkol sa biyahe o nagpapahinga. Pinag-usapan nila kung anong uri ng mga materyales ang makukuha nila sa Holy Cloud Mountain, at kung gaano karaming espiritu. Mga kristal na makukuha nila mula rito. Upang mapanatiling masaya ang mga alchemist, paminsan-minsan ay binibigyan sila ng Phoenix Valley ng ilang mga benepisyo. Minsan, pinahihintulutan nila ang lahat ng mga alchemist sa panlabas na lambak ng Phoenix Valley na magtungo sa Holy Soul Mountain upang pumili ng mga gamot, at anumang bagay na kukunin ng mga alchemist ay para sa mga alchemist mismo ang kumuha. Maliban dyan, mag-iimbite rin sila ng mga high-level na alchemist para sagutin ang anumang tanong mula sa mga alchemist sa Phoenix Valley. Maaari din nilang gamitin ang kanilang mga resulta upang kunin ang mga libreng materyales para sa pagsasanay. Pakiramdam ni Jackie, lahat ng mga benepisyong ibinigay ng Phoenix Valley ay sinadya. Ang anumang bagay na libre o hindi ay ibinigay lahat pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Hindi sila magbibigay ng mga libreng materyales para sa lahat ng mga alchemist dahil hindi nila magagawang mabuhay kung gagawin nila. Pagkatapos ng lahat, mayroong masyadong maraming mga alchemist. Kailangan nila ng maraming pagsasanay, at ubusin nila ang maraming materyales kung ang mga materyales ay ibibigay lamang ng libre. Ang kanilang mga espiritong kristal ay mabilis na bumagsak. Madalas hindi pinahahalagahan ng mga tao ang mga bagay na libre. Kung ginamit nila ang kanilang sariling pera para sa mga materyales, sila ay magiging mas maingat kapag sila ay nagsasanay at subukang mag-aksaya ng kaunti hanggat maaari. Malamang na hindi nila pinahahalagahan kung ang Phoenix Valley ay magbibigay ng lahat ng libre. Nagsimulang matuwa si Rudy habang iniisip ni Jackie ang lahat. Lumingalinga siya sa paligid bago niya sinabing, akala ko ay patuloy tayong itutulak ng Phoenix Valley. Hindi ko inaasahan ang mga benepisyong tulad nito. Baka may makuha akong kamangha-mangha sa Holy Cloud Mountain. Ang pag-iisip na sa wakas ay magpakita at magpakitang gilas sa Holy Cloud Mountain, sigla ni Rudy, at halos hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik. Si Jackie naman ay nakangiting tumango, walang sinasabi. Masasabi na niya na ang Holy Cloud Mountain ay isang lugar na dapat puntahan. Kabanata 2583. Sa wakas ay nagkaroon ng mas magandang impresyon si Rudy sa Phoenix Valley dahil doon. Nakagawa na ako ng ilang marka sa huling pagpunta ko sa Holy Cloud Mountain, at hindi na ako pupunta saan man sa pagkakataong ito. Hahanapin ko muna ang marka ko at kukuha ako ng Wind Spirit Grass. Bakit hindi mo kinuha last time? Bakit kailangan mong maghintay ng ganitong oras? Hindi pa ganoon katagal, sa tingin mo ba ay gagaling talaga sa loob lamang ng ilang buwan? May utak ka ba? Gumawa ako ng marka at hindi ito pinili noong huling pagkakataon dahil nasa paligid ang mga iyon. Napansin ko iyon sa oras na iyon, ngunit hindi nila napansin. Hindi mo ba naisip na aagawin nila ito sa akin kung kinuha ko ito sa oras na iyon? Totoo iyon. Sa kung ano sila, sa sandaling makakita sila ng magandang bagay, susubukan nilang kunin ito para sa kanilang sarili. Ang Wind Spirit Grass ay isang pangpitong baitang na gamot, at mas mataas ang ranggo noon. Kung napansin nila ito, tatanggapin nila ito, anuman ang halaga nito. Naaga ng pansin ni Jackie ang gulo ng mga usapan. Lumingalinga siya sa paligid para mapansin ang ilang pamilyar na mukha. Nakita na niya sila noon sa Elder Hall ngunit hindi niya alam kung ano ang tawag sa kanila. Natural na narinig ni Rudy ang kanilang palitan. Napakunot ang noo niya habang nag-iisip saglit bago bumulong, the conflicts happening here are not hidden at all. Ang mga nag-iisip na sila ay may talento ay kukuha lamang ng mga bagay mula sa iba nang hindi nag-aabala upang itago ito, at iyon ay isang abala. Sa tingin mo, bakit hinahayaan lang sila ng mga elder na gawin ang anumang gusto nila? Lalong nadismaya si Rudy habang iniisip ito. Kahit anong tingin niya rito, nasa dulo siya ng linya sa Phoenix Valley. Sa kasong iyon, kung kinuha niya ang anumang bagay na nasa mataas na antas, iyon ay pilit na kinukuha ng mga mahuhusay kung mapapansin siya. Maaaring hindi sila mas malakas kaysa kay Rudy sa mga tuntunin ng martial arts, ngunit tiyak na susubukan nilang itulak si Rudy pababa gamit ang kanilang kapangyarihan. Ang sinumang natutunan ang Way of the Phoenix Pill ay inisip na sila ay mas mahusay kaysa sa lahat ng iba pa. Higit pa rito, suportado ng buong Phoenix Valley ang ideyang iyon. Pagkatapos ng lahat, ang Way of the Phoenix Pill ay napakahirap maunawaan at matutunan. Ang mga regular na alchemist ay hindi kailanman ng ahas na subukan. Ang daan ng Phoenix Pill ay bukas sa lahat sa Phoenix Valley. Kahit sinong alchemist ay pinahintulutan na subukang pag-aralan ito, ngunit hindi marami ang nakapag-aral nito kahit na ito ay nasa Elder Hall para makita ng lahat.
Kung mas mahirap ang isang way of the pill, mas maraming potensyal ang isang tao sa alchemy kung pinagkadalubhasaan nila ito ay karaniwang kaalaman. Ang sino mang makabisado sa way of the phoenix pill ay magiging isang 7th grade alchemist. Ang kapangyarihan ng mga ranggo sa pagitan ng mga alchemist ay hindi kapani-paniwalang napakalaki, at ang isang ikapitong baitang alchemist ay madaling makitungo sa isang ika-6 na baitang alchemist nang walang anumang mga issue. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga alchemist na hindi kasing talino ay hindi kailanman mangangahas na gumawa ng gulo sa mga taong iyon. Maghanap man ng gulo ang mga may talento, ang mga hindi talentado ay magparaya at sipsipin. Hanggat nakuha ng mga mahuhusay ang gusto at kontento, aalis na sila. Frustrated, tumangala si Rudy kay Jackie. Kung nasa akin ang iyong talento at tapang, hindi ako matatakot o salungat sa ngayon. Sumulyap si Jackie kay Rudy at nakita niya ang pagsimangot sa mukha ni Rudy. Nang maalala niya ang mga sinasabi ng iba, alam niya kaagad kung bakit nadismaya si Rudy. Napabuntong hininga na lang si Jackie, may mga problema na hindi niya kayang lutesin. Kabanata 2584. Nagsimulang madismaya si Rudy habang namumula ang mukha. Ano sa tingin mo ang iniisip ng mga nakatataas? Tumanggi akong maniwala na wala silang alam tungkol sa mga magnanakaw na ito na kumikilo sa ilalim nila. Banibuli tayo dito. Hindi ba sila maaaring tumayo at magsabi ng isa o dalawa o kahit na asikasuhin ang mga bagay para sa atin? Walang magawang tumingin si Jackie kay Rudy. Dahil ayaw niyang mapuno ang kanyang tenga sa kanyang mga reklamo, sumagot siya, pwede bang pag-isipan mo na lang? Nagtatanong ka kung bakit wala silang pakialam sa kahit ano, ngunit hindi mo ba napagtanto na habang pinahihintulutan nilang magpatuloy ang away, mas maraming tao ang magsisikap na ipaglaban ang kanilang sarili. Binibigyan ng Phoenix Valley ang bawat alchemist ng kanilang sariling mga pagkakataon, ngunit ang dahilan kung bakit ginagawa nila iyon ay upang makahanap ng mas mahuhusay at mas malakas na alchemist. Hinayaan nila ang mga alchemist na gawin ang gusto nila dahil gusto nilang pukawin ang mapagkompetensyang espiritu ng mga regular na alchemist. Gusto nilang madismaya ang mga alchemist kaya itutuon nila ang lahat ng kanilang pagtuon sa alchemy. Gusto nilang patuloy na mag-improve ang mga alchemist para makakuha sila ng mas mataas na antas na mga alchemist. Mas mapapakinabangan pa nito ang Phoenix Valley, kaya't hinahayaan nilang magpatuloy ang mga ganitong tunggalian at tunggalian. Nang marinig ang paliwanag ni Jackie, tumango na lamang si Rudy. Nagkaroon ng katuturan si Jackie nang sabihin niya na pinahintulutan ng Phoenix Valley ang mga gawin na iyon upang linangin ang higit pang mga alchemist. Wala silang pakialam kung ito ay patas o hindi, dahil ang mundo ay nagsagawa ng kaligtasan ng pinakamatibay lamang. Walang ganoong bagay bilang pagiging patas. Lalong tuwang-tuwa ang dalawa na nakatayo sa harap nina Jackie at Rudy habang nag-uusap sila. Nag-usap sila tungkol sa iba't ibang mga table tasks sa mga materyales na kailangan nila, at sa lahat ng oras, nakinig si Jackie sa mahahalagang punto. Patuloy na umuulan nitong mga nakaraang buwan, kaya malamang na matured na ang flame roots. Hanggat tumitingin tayo sa mga mas basang lugar, dapat ay makapulot tayo ng kaunting flame roots. Ang flame roots ay kamangha-manghang mga bagay, at ang isang mature na flame root ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Nagkaroon ng 500 taong flame root ilang araw na ang nakalipas na naibenta sa halagang 2,000 spirit crystal. Nang marinig niya iyon, nanlaki ang mata ng kausap. 2,000? Bakit tumaas ng husto ang presyo? May nakita akong nagtitinda ng flame roots dati. Ang 500 taong gulang na ugat ng apoy ay isa na sa pinakamahusay, ngunit ito ay nagkakahalaga lamang ng 1,500. Paano ito tumaas ng ganito kalaki? Paano mo na itanong iyan? Hindi mo ba narinig ang nangyari kanina? Sa sandaling natapos ang tao, hindi iyon. Yung katabi lang niya para manlaki yung mata niya. Hindi napigilan ni Jackie at Rudy na ipikit ang kanilang mga tenga para makinig sa paliwanag. Sa kasamaang palad, ang tao ay biglang itinulak ang kanyang boses sa isang bulong, hindi nais na marinig ito ng iba. Nakatuon si Jackie sa pakikinig kahit konting salita lang ang nahuhuli nito. Sabi nung isa, nag-aaway na sila sa labas. Hindi ko alam kung kailan sila titigil. Iyon ay napakalaking balita. Kahit na hindi niya makuha ang mga detalye, nakita ni Jackie kung gaano kahalaga ang problema. Simula nang pumasok sila sa Phoenix Valley, tuluyan na silang nahiwalay sa labas ng mundo. Hindi alam ni Jackie ang nangyayari sa Middle Province. Hindi man gaanong nakatali si Jackie sa lugar, pakiramdam niya ay nasa panganib siya kapag hindi niya ito maiisip, lalo na pagkatapos ng pananambang at pagkawala ni Grayson. Huminga ng malalim si Jackie, iniisip kung dapat ba siyang pumunta sa mga individual at magtanong pa tungkol sa sitwasyon. Kung tutuusin, nasa ganoong level na ang sitwasyon, kaya hindi dapat maging malaking isyo ang pagtatanong niya tungkol dito. Habang naghahanda siya sa pagtatanong, biglang may ibinulong si Rudy kay Jackie.
Kabanata 2585. Ang dalawang lalaking iyon ay nakatingin sa iyo sa buong oras, at naramdaman kong may mali sa simula. Nung una tayong dumating, nagnanakaw lang siya ng sulyap sa iyo, pero ngayon halatang halata na talaga siyang nakatitig sa iyo. Nagulat dito, nilinggan ni Jackie si Rudy, na bahagyang umubo habang nakatagilid ang ulo. Kaya naman umiwas ng tingin si Jackie at nakita niya ang dalawang pamilyar na mukha na nakatitig sa kanya. Nakatitig sina Harold at Johnson kay Jackie na nanlalaki ang mga mata. Iba't ibang emosyon ang makikita sa kanilang mga mukha habang nakatingin kina Jackie at Rudy. Pagtingin ni Jackie ay sabay na umiwas ng tingin ang dalawa, lumingon sa likod na parang walang nangyayari. Kumunat ang noo ni Jackie. Naging abala siya sa ibang mga bagay nitong huli, habang sina Harold at Johnson ay parehong tahimik at hindi nagdulot ng anumang gulo, kaya halos nakalimutan na niya ang nangyari sa kanilang dalawa. Gayunpaman, tila napakabait niya sa dalawang ito, malamang na walang tamang pagkakataon sina Harold at Johnson para magdulot ng gulo sa kanya. Ang galit na halos nag-aalab sa kanilang mga mata patungo sa kanya ay hindi mapag-aalinlanganan, at nakita ito ni Jackie. Nagsalubong ang kilay ni Rudy. Mukhang guguluhin ka nila, pero hindi ko lang alam kung paano at ano. Akala ko magiging mapayapa ang mga bagay-bagay pagkatapos mong sampelan sa mukha nilang dalawa ang iyong mga kakayahan. Bahagyang bumantong hininga si Jackie, ako rin. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Jackie na may malamig na ngiti, masyado ko silang naisip. Naisip ko na ang aking pagpapakita ng mga kasanayan ay ganap na nag-zip sa kanila, ngunit iyon ay tila walang kabuluhan pagkatapos ng lahat. Napatingin si Rudy kay Jackie na may bahagyang pag-aalala. Mababang suntok ba ang gagawin nila? Dapat ba tayong maghanda ng isang bagay? Baka mag-counterattack muna tayo. Napailing si Jackie habang mahinahong sinabi, walang saysay na gawin ang lahat ng iyon, kailangan lang nating tumugon sa anumang mangyari. Kahit na gusto nilang magdulot ng gulo sa akin, depende ito kung may kakayahan silang gawin iyon. Tumango si Rudy. Medyo may tiwala siya kay Jackie, ngunit sa sandaling naisip niya ang mga titig ni na Harold at Johnson mula kanina, nakaramdam ng hindi kapani-pani walang hindi komportable si Rudy. Ang bogtong ni Grayson ay nakapagbigay na ng pagkabigo sa kanya, at kasama sina Harold at Johnson na idinagdag sa halo, naramdaman ni Rudy na parang vortex ng problema ang Phoenix Valley. Wala siyang ibang gusto kundi ang umalis. Sa tingin ko hindi mo sila mapapayagan. Sabi ko bigyan mo sila ng panghabang buhay na aral na hinding-hindi nila makakalimutan, at saka lang nila malalaman na hindi ka pushover, pagpupumilit ni Rudy habang hinihimas ang kanyang baba. Tumango si Jackie. Maaaring isipin ni Jackie na si Rudy ay hindi kapani-pani walang hanggal pagdating sa ibang mga bagay, ngunit nakita ni Rudy ang isang ito. Hindi siya maaaring magpakita ng labis na pagpapaubaya sa mga taong tulad ni Harold o Johnson. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita sa kanila ng tunay na takot ay maliligtas siya sa gulo sa hinaharap. Dahil doon, nagsimulang mag-isip si Jackie kung paano niya haharapin sina Harold at Johnson. Matapos mag-iwas ng tingin ni na Johnson at Harold ay nagsimula na silang magbulungan sa isa't isa. Harold, sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan ang taong iyon? Nag-aalalang si Johnson. Ang isang panloob na disipulo ay maaaring maging malakas, ngunit siya ay isang panloob na disipulo pa rin sa huli. Bakit hindi tayo gumastos ng kaunting pera para sa isang napiling alagad? Iyan ay magagarantiya. Tagumpay natin. Kabanata 2586. Nagsalubong ang kilay ni Harold habang malungkot na nakatingin kay Johnson, at sinabing, sino sa palagay mo ang lalaking iyon? Hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang isang panloob na disipulo? May pakikitungo lang kami kay Jackie. Ang paggamit ng isang piniling alagad ay magiging labis-labis. Kung talagang ginawa namin iyon, magiging kami lang ang tungkol sa kanya ng masyadong mataas. Walang magawa ang mga labi ni Johnson habang tumatango sa sinabi ni Harold. Gayunpaman, si Johnson ay 100% na tiyak sa lahat. Huminga siya ng malalim habang nagpapaliwanag, alam ko ang iniisip mo. Ang pagkakaroon ng isang panloob na alagad ay karaniwang higit pa sa sapat upang makitungo kay Jackie. Kung tutuusin, alchemist lang si Jackie, kaya walang paraan na mas malakas pa siya sa inner disciple. Gayunpaman, anuman ang mangyari, nagsasagawa kami ng malaking panganib sa pagkakataong ito. Kung ang bagay na ito ay lumabas, alam nating pareho kung gaano tayo kabigat na mapaparusahan. Mapahamak tayo kung nangyari iyon. Dapat tayong maging mas maingat kung sakaling may mangyari. Kahit na kailangan nating gumastos ng kaunti pang pera para makakuha ng napiling alagad, tinitiyak nito sa atin na walang mangyayari sa atin. Hindi naman kasi tayo nagso-overestimate sa kanya. Kumunat ang noo ni Harold at sinabing mas lalong hindi masaya, bakit ba ang lambot mo palagi sa kahit anong gawin mo? Ang brat na iyon ay nasa gitnang yugto ng likas na antas sa karamihan.
Ang isang panloob na disipulo ay hindi bababa sa nasa spring solidifying realm. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa pagitan ng innate realm at spring solidifying realm? Maaaring patayin ng mga eksperto sa spring solidifying realm ang isang likas na manlalaban sa realm sa isang kurot lang. Si Jackie ay nasa maagang yugto lamang ng likas na kaharian, o marahil sa gitnang yugto sa karamihan. Sa antas na iyon, hindi niya magagawa anumang bagay sa harap ng isang spring solidifying realm expert. Madali niyang mapapatay si Jackie. Bakit kailangan natin ng piniling alagad na mas malakas pa? Feeling ko nagiging tanga ka na lately. Walang magawang bamaantong hininga muli si Johnson. Hindi niya sinasadya iyon, ngunit may mga bagay na hindi mauunawaan ng mga tao kahit na ipaliwanag niya ang mga ito. Gayunpaman, palaging naging maingat si Johnson. Kung mabaygo sila, hindi maganda ang magiging wakas para sa kanilang dalawa. Ito ay isang bagay na magtatali sa kanilang kinabukasan. Hindi napigilan ni Johnson na abutin at hawakan ang braso ni Harold nang sabihin niya sa hindi kapani-pani walang tame time na tono, pakiramdam ko ay dapat tayong makakuha ng dalawa, o kahit isang piniling disipulo. Mas magiging secure tayo kung ganoon. Inikot ni Harold ang kanyang mga mata habang hinahampas ang braso ni Johnson at sumagot, may sira ba talaga ang ulo mo? Nasa ganitong yugto na ang mga bagay, bakit gusto mong magbago ang isip ko? Bakit hindi mo ito sinabi sa akin ilang araw na ang nakalipas? Nakumpirma na namin ang tao at pinadala na siya sa. Dumilim ang mukha ni Johnson habang sinabing, pinadala na siya. Paano ito nangyari nang napakabilis? Akala ko pupunta lang siya pagkatapos naming makalampas. Huli ko nang nabanggit, pero ngayon mo lang sinabi sa akin ang lahat. Naninigas ang bibig ni Harold nang mapagtanto niya iyon. Same time niyang inaayos ang bagay noong mga nakaraang araw, at naging abala si Johnson sa pagpino ng mga table tasks. Ang dalawa sa kanila ay walang anumang oras upang magkita. Sinabi lang niya kay Johnson ang bagay na iyon sa umaga. Nakalimutan niyang banggitin dahil nagmamadali siya. Walang magawang paliwanag ni Harold, syempre, papasukin muna natin siya. Siguradong maghihintay si Elder Elliot sa tabi ng transfer array pagkatapos naming magtungo. Kung sinubukan niya transfer over after that, hindi ba tayo ma-expose? Sa tingin mo ba magiging tanga ako? Tinampol ni Johnson ang kanyang noo at sumagot, totoo iyon. Kasalanan ko kung hindi ko pinag-iisipan. Mukhang huli na talaga akong nagsalita. Kabanata 2587. Pagkatapos niyang sabihin iyon, walang magawa si Johnson. Baka sa mukha niya ang hindi kapani-pani walang pag-aalala. Nakakunot ang noo ni Harold habang nakatingin sa ekspresyon ni Johnson. Lalo siyang nagalit nang lumingon siya at malamig na nakatitig kay Johnson. Seryoso, may mali ba sa utak mo? Anong uri ng kamangha-manghang kaaway sa tingin mo si Jackie? Sa palagay mo ba ay hindi siya kakayanin ng isang panloob na disipulo? Nagmamadaling umiling si Johnson habang sinasabi, hindi ko sinasadya iyon. Tapos na kaming dalawa para kung malantad ito. Kaya gusto kong maghanap ng makakapag-alaga kay Jackie ng maayos. Gusto kong mamatay na siya bago pa man siya makapag-react. Inilibot ni Harold ang kanyang mga mata at sumagot, si Michael ay nasa top 50 ng mga panloob na disipulo. Ang likas na yugto ng alchemist ay hindi maaaring magdulot sa kanya ng anumang problema. Huwag kang mag-alala, walang magiging problema, at hindi niya tayo ipagkakanulo. Kung tutuusin, kung malantad ang bagay na ito, matutugunan niya ang parehong katapusan tulad natin. Huminga ng malalim si Johnson at sumagot, sana ay walang anumang aksidente. Nag-usap silang dalawa sa isa't isa nang tuluyang lumakad si Elder Elliot mula sa Elder Hall. Pulang-pula ang mukha ni Elder Elliot habang dahan-daang bumaba sa hagdanan. Siya ay may isang hindi kapani-pani walang nasisiyahang ekspresyon na para bang may magandang nangyari. Nang makita ng lahat kung gaano kasaya si Elder Elliot, hindi nila maiwasang tumingin sa kanya ng may pagtataka. Pagkababa ni Elder Elliot sa hagdan, tumahimik siya, ang oras na itinakda ko para sa lahat ay ngayon na. Ang mga wala dito ay madi-disqualify. Hindi mo na kailangang sabihin pa, sumama ka sa akin. Pagkatapos noon, tiyak na lumingon si Elder Elliot. Walang nangahas na magbitaw ng isa pang salita sa sandaling iyon habang nakasunod silang lahat sa likuran ni Elder Elliot. Ilang saglit lang, nakarating na siya sa harap ng isang malaking hanay ng selyo. Ang array ay ang pinakamalaking teleportation array na nakita ni Jackie dati. Kasing laki yun ng kalahating basketball court noon sa Daxia. Kahit mahigit 100 tao ay hindi madirama na masikip na nakatayo doon. Ang hanay ay napuno ng iba't ibang mga selyo na kumikinang sa iba't ibang kulay. Mayroong maraming mga espiritong kristal na may iba't ibang laki dito. Itinuro ito ni Elder Elliot at sinabing, ang hanay na ito ay maaaring magpadala ng 20 tao ng sabay-sabay. Pumila kayong lahat at huwag magsiksikan. Ipapadala kayong lahat sa Holy Cloud Mountain.
Hayaan akong ipaliwanag ng maaga ang ilang bagay. Ang mga identification badge na nasa iyong mga kamay ay magiging mga navigation badge sa Holy Cloud Mountain. Nakataas ang isang kilay ni Jackie habang inilalabas ang kanyang identification badge. Huminto si Elder Elliot. Sandali bago sabihin, pagkatapos mong ipadala sa Holy Cloud Mountain, magkakaroon ka ng 3 araw. Pinapayagan kang gawin ang anumang gusto mo sa Holy Cloud Mountain sa loob ng 3 araw. Ano man ang makuha mo, ito ay sa iyo, ngunit huwag subukan ang anumang maliit na paggalaw, novel drama. Habang sinasabi niya iyon, si Elder Elliot ay may napakabagsik na tono. Pagkatapos noon, ang matalim niyang titig ay dumaan sa lahat ng naruroon bago niya sinabing, upang mapigilan ka sa pagkawala ng landas, ang iyong mga badge ng pagkakakilanlan ay espesyal na binago. Sa sandaling tapos na ang oras, ang badge ng pagkakakilanlan ay mamumulang pula. Kailangan mo lamang sundin ang mga tagubilin nito upang bumalik sa array. Chapter 2588. Let me say this again. Huwag subukan ang anumang maliit na pamamaraan. Kapag nalaman ko ito, hindi ka mabibitawan ng ganoon kadali. Narinig ni Jackie ang ibig sabihin ni Elder Elliot sa mga salitang iyon. Tila nag-aalala siya na ang ilang mga tao ay kumilos ng walang kabuluhan sa kawalan ng pangangasiwa. Ang kanyang mga sumunod na salita ay nagpatunay sa iniisip ni Jackie habang siya ay nagpatuloy, kung sino man ang namatay, ang identification badge ay aabisuhan ako. Magagawa kong matukoy kaagad kung nasaan ang lahat. Kung sino man ang lumalabas na malapit sa namatay ay agad kong iimbestigahan. Walang makakatakas. Lahat kayo ay hindi kakaiba sa aking ugali. Mas gugustuhin ko pang pumatay ng maling tao kaysa pakawalan ang taong iyon, kaya huwag kang maglakas loob na gumawa ng kahit anong sort. Kahit na ang mga alchemist ay hindi kasing tindi ng mga martial artist dahil ang lahat ay nakatuon sa pagpino ng mga table tasks, ang kanilang mga relasyon sa isa't isa ay hindi masyadong maayos. Ang bawat isa ay may kani-kanyang sariling maliit na pag-iisip. Ang ilang mga sama ng loob sa pagitan nila ay nasa hindi mapagkakasunduang antas. Ang Holy Cloud Mountain ay napakalaki at malayo. Sa sandaling pumasok sila, lahat sila ay talagang hindi nababantayan. Maaari nilang gawin ang anumang gusto nila doon. Ang mga nakatataas sa Phoenix Valley ay tiyak na nakaisip ng ganitong paraan upang maiwasan ang anumang pagkawala ng buhay ng isang alchemist dahil sa sama ng loob. Ang mga badge ng pagkakakilanlan ay maaaring matukoy ang kanilang mga posisyon at kung sila ay buhay o hindi. Bumulong si Rudy sa tenga ni Jackie, magandang paraan iyan, pero nag-aalala pa rin ako na baka magkagulo ang dalawa pagkapasok doon. Napasimangot si Jackie kanina. Tanong niya, hindi ba tayo dapat maging masaya kung silang dalawa ang lalapit para subukan at guluhin tayo? Agad namang nag-react si Rudy sa sinabi ni Jackie. Marahil sa tagal ng lumipas ay nakalimutan na niya kung gaano kalakas ang katabi niya. Hindi napigilan ni Rudy ang sarili sa pag-iisip na iyon habang siya ay nagpakawala ng tawa. Agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat ng nasa paligid nila. Nagkatinginan din sina Harold at Johnson na naging dahilan ng pagtikom ni Rudy ng bibig sa takot. Hindi na siya naglakas loob na maging sobrang excited. Matapos basahin ni Elder Elliot ang lahat ng mga patakaran, sinimulan niyang ayusin para sa lahat na makapasok sa hanay. Si Jackie at Rudy ang ikatlong batch na nakapasok sa array. Batay sa kung gaano katagal ang paglipat, natukoy ni Jackie na ang Holy Cloud Mountain ay tiyak na medyo malayo sa Phoenix Valley. Ito ay isang pangmatagalang paglipat. Kung meron man. Hindi inaasahan ang nangyari at kailangan niyang umalis kaagad sa Phoenix Valley, ang Holy Cloud Mountain ay magiging isang napakagandang lugar upang ma-retreat. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang basang kagubatan. Pagdating nila sa lugar, isang alon ng halumigmig ang tumama sa lahat. Ang halumigmig ay may dami ng init dito at sinalakay nito ang kanilang mga katawan. Nakaramdam ito ng hindi kapani-paniwalang hindi komportable kay Jackie. Pagkatapos bumaba sa hanay, lahat ay may maasim na tingin sa kanilang mga mukha. Hindi ito ang unang pagkakataon na naroon ang ilan sa kanila, ngunit nakaramdam pa rin sila ng hindi kapani-paniwalang hindi komportable. Kumunat ang noo ni Rudy at nagmura, napakabaso ng lugar na ito. Parang itinapon lang ako sa maputik na ilog, novel drama. Tumango si Jackie bago lumingon sa Holy Cloud Mountain, walang sinasabi. Hayaan mo akong sundan ka. Sabi ni Rudy galing sa likod. Tumaas ang isang kilay ni Jackie at tumango. Sa personalidad ni Jackie, mas gugustuhin niyang mag-isa, ngunit tiyak na hindi siya papayagan ni Rudy dahil takot siyang mamatay sa sandaling iyon. Kabanata 2589. Nang makarating ang lahat sa Holy Cloud Mountain, inihayag ni Elder Elliot na malaya silang gawin ang anumang gusto nila sa susunod na 3 araw. Hindi sila maaabala ng sinuman sa panahong iyon. Pagkatapos ng 3 araw, lahat sila ay magtitipon doon. Lahat ay ibabalik sa Phoenix Valley.
Tila nag-aalala si Elder Elliot na may mangyari pang aksidente, kaya inulit niya ito ng ilang beses. Matapos mangako ng lahat na hindi nila gagawin ang hindi nila dapat gawin, hinayaan niyang umalis ang lahat. Hindi naantala ni Jackie ang mga bagay ng isang sandali bago tumungo sa isang direksyon na hindi napuntahan ng marami. Sumunod si Rudy sa likuran niya na parang hindi matinag na buntot. Naglakad silang dalawa ng mas malalim sa Holy Cloud Mountain habang nag-uusap sila. Nakabitin pa rin si Rudy kina Harold at Johnson, at kung susubukan ba nilang gumawa ng anumang trick. Medyo nag-aalala pa rin ako. Pakiramdam ko ay kakaiba talaga ang tingin nilang dalawa sa aming dalawa kanina. Para bang makukuha na nila ang gusto nila. Nagiging goosebumps na lang ako sa iniisip ko. Tumango si Jackie, they're allowed to think what they want. As long as they dare to pull anything, sila ang magdurusa. Talagang kahanga-hanga ang Holy Cloud Mountain kung iginagalang ito ng lahat. Ang kailangan nating gawin ngayon ay tumuon sa pagkolekta ng mga materyales. Siguradong malaki ang kikitain natin. Ang mga iniisip ni Jackie ay ganap sa mga kristal ng espiritu sa sandaling iyon. Pagkatapos mag-ipon ng mga high-level na materyales, tiyak na makakakuha siya ng maraming spirit crystals. Nang umaban si Jackie, inalam niya ang sarili niyang direksyon. Wala talaga siyang layunin sa sandaling iyon. Ayaw lang niyang pumunta sa parehong direksyon tulad ng anumang huling grupo. Pakiramdam niya ay palaging nagsisimula ang gulo kapag nakilala niya ang iba pang mga alchemist. Mas mabuting bumiyahe siya kung saan kakaunti ang tao. Kahit na tila mas isolated ang lugar, at least hindi siya madadami sa anumang mga salungatan. Hindi napigil ang magsalita ni Rudy. Karamihan sa kanyang focus ay sa Phoenix Valley at Grayson. Ang pinag-uusapan ng 2 taong iyon kanina ay naging dahilan ng pagtataka ni Rudy sa nangyayari sa labas. Pakiramdam ko, tiyak na may nangyari, pero parang hindi ko maisip kung ano talaga iyon. Alam nating lahat kung anong uri ng grupo ang Middle Provine Alchemist Alliance. Ito ay nasa gitnang kaharian sa loob ng napakaraming taon, anong uri ng grupo ang maglalakas loob na labanan ito. Hindi ko talaga maisip kung ano ang nangyari sa labas. Talagang sabik na akong umalis sa lugar na ito ngayon. Pakiramdam ko ay nakakulong na ako mula nang dumating ako sa Phoenix Valley. Sobrang uncomfortable sa pakiramdam. Tumango si Jackie. Ito ay isang problema na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Wala siyang sapat na ebidensya, kaya hindi niya alam kung tama ang kanyang mga haka-haka. Lumakad ng ilang hakbang si Rudy at sinabing, masyadong maraming kakaibang nangyayari kamakailan. May kinalaman din kaya ang pangyayari kay Grayson. Paano siya nawala? Hindi kaya dahil may ginawa siya sa atin, o dahil may kakaiba sa kanya. Walang magawang tumigil si Jackie sa paglalakad at sumagot, kahit sirain mo ang utak mo, hindi mo ito maiisip. Walang dahilan para sayangin ang iyong oras dito. Bakit ka nandito? Hindi ba para makakuha ng materyales? Bakit mo sinasayang ang iyong mahalagang oras sa pag-iisip tungkol sa isang bagay na hindi mo makukuha ng anumang sagot? Bobo ka ba? Chapter 2570. Naninigas ang mukha ni Rudy sa sinabi ni Jackie. Sa pag-iisip, naramdaman niyang tama si Jackie. Talagang ginagawa niya ang lahat ng iyon sa maling oras at lugar. Kung nasayang niya ang lahat ng kanyang mahalagang oras sa bagay na iyon, ito ay hindi kapani-paniwalang hanggal. Huminga siya ng malalim, pakiramdam niya ay may mali sa kanya ng mga sandaling iyon. Malakas niyang ipinilig ang ulo, itinapon ang mga mali-mali na kaisipang iyon bago siya naglakad pasulong at dumating sa tabi ni Jackie. Sa sandaling iyon, inilibot niya ang kanyang tingin sa buong paligid upang makita kung may makikita siyang anumang bagay na nakatago sa damuhan. Gayunpaman, sa isang maikling sandali, natagpuan niya ang kanyang sarili na nagyelo. Hinawakan ni Rudy ang braso ni Jackie dahilan para mapangiwi si Jackie. Kitang-kita ni Jackie na bahagyang nanginginig ang kamay na nasa braso ni Rudy. Parang may natuklasan si Rudy na hindi kapani-paniwala. Agad siyang napalingon kay Rudy na nanlaki ang mga mata. Si Rudy ay may isang kamay sa kanyang braso at isa pang kamay na nakaturo sa isang tiyak na direksyon. Sinundan ni Jackie kung saan nakaturo ang kanyang daliri at napansin ang isang lalaking nakaitim na nakadamit na tahimik na nakatayo mga 12 metro ang layo sa kanila, malamig na nakatingin sa kanilang dalawa. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, nananangis na ang kanyang sentido ay masyadong mapurol. May nakatayo doon, pero hindi niya talaga naramdaman. Gayunpaman, hindi masisisi si Jackie dito. Wala sa kanila na dumating sa Holy Cloud Mountain ang nasa Spring Solidifying Realm, kaya hindi inisip ni Jackie na may makakapagtago sa kanya at sa gayon ay ibinaba ang kanyang bantay. Sino ito? Medyo boses ni Rudy. Nanginginig. Kahit na hindi ganoon kalakas si Rudy, masasabi pa rin niyang nasa Spring Solidifying Realm na ang lalaking nakasuot ng itim. Higit pa rito, tinitigan niya ang mga ito ng isang hindi kapani-paniwalang malamig na tingin. Halata namang hindi siya pala kaibigan.
Ang isang spring solidifying realm expert ay isang bundok na hindi madaig ni Rudy. Kung nakipaglaban siya sa isang tao mula sa spring solidifying realm, mamamatay siya sa isang iglap. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Sa physical man o mental, matinding pressure ang nararamdaman ni Rudy. Nakataas ang kilay ni Jackie habang inabot at tinulak si Rudy sa likod niya. Sa sandaling iyon, walang magawa si Rudy kundi ang umasa kay Jackie na protektahan siya. Pakiramdam ni Jackie, sino mang magdudulot sa kanila ng gulo at gustong pumatay ay tiyak na siya ang pakay at hindi si Rudy. Gayunpaman, si Rudy ay natakot na. Tumangala siya at emosyonal na sinabi, "Di ba sabi mo dapat safe tayo pansamantala? Nandito pa rin sila. Mawawala ba tayo tulad ng ginawa ni Grayson?" Nakataas ang kilay ni Jackie habang walang magawang nakatingin kay Rudy. Inabot niya at tinapik si Rudy sa braso. Sinabi niya sa mahinahong tono, "Hindi ko na matiyak ang iba pa, ngunit ang taong ito na biglang lumitaw sa harap namin ay talagang hindi kasama ng mga taong iyon." Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Michael habang papalabas ng mga puno matapos marinig ang sinabi ni Jackie. Parang hook ang mga mata niya habang nakatutok kay Jackie. "Isa ka sa pinaka-composed na tao na nakita ko. Akala ko iiyak ka na agad at hihingi ng awa sa oras na makita mo ako." Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Jackie habang sinusukat ang lalaking nasa harapan niya. Nakasuot ng itim na damit ang lalaki at hindi man lang natatakpan ang mukha. Ang katotohanan siya ay nakatayo sa harap mismo ni Jackie ay humantong kay Jackie upang tapusin na ang lalaki ay naroon upang patahimikin siya magpakailanman. Matapos mag-isip, dalawang mukha ang sumilay sa isipan ni Jackie. Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya habang mahinahong sinabi, "Si Harold ba ang nag-imbite sa iyo dito?" Kabanata 2591. Natigilan si Michael sa sinabi ni Jackie. Hindi niya inaasahan na mahulaan ni Jackie kung sino ang nagpadala sa kanya ng ganoon kadali. Gayunpaman, ayos lang kahit nahulaan ito ni Jackie. Deadmeat na si Jackie sa mga mata ni Michael. Ang kailangan lang niya ay isang kamay para patayin si Jackie. Walang paraan na makakaligtas si Jackie. Ayos lang kahit ibunyag niya ang buong katotohanan kay Jackie. Tumango si Michael, "Hindi ka lang composed, medyo matalino ka rin. Balita ko medyo talented ka sa alchemy. Sayang lang at na-offend mo ang taong hindi dapat. May mga tao talagang hindi pinapahalagahan ang kanilang mga buhay, nakakasakit sa lahat ng tao sa paligid. Deserve ninyong dalawa ang ganitong consequence." Isang malamig na ungol ang pinakawalan ni Jackie. Tama nga siya, hindi pumayag ang dalawa. Gayunpaman, hindi sila ganoon kagago sa paggawa ng planong ito para patayin siya. Kung siya ang taong inaakala nila, magiging matagumpay ang plano. Pagkatapos ng lahat, ang Holy Cloud Mountain ay isang napakalaking lugar. Ito ay isang kamangha-manghang lugar upang pumatay ng isang tao. Ang taong kumikilos ay hindi rin si Harold o Johnson. Malayo ang dalawa sa kanila, na ipapakita sa kanilang mga identification badge. Hindi naman sila makakasama ni Jackie, kaya kahit mamatay si Jackie, wala itong kinalaman sa kanila. Sa pag-iisip niyan, biglang napangiti si Jackie, "Noong una tayong magkita, akala ko talaga walang laman ang isip ni Harold. Ngayon parang hindi na siya ganun katanga. Ang plano ay talagang maganda." Hindi maiwasan ni Michael na kumunat ang noo sa mga katagang iyon. Pakiramdam niya ay parang may kakaibang ekspresyon si Jackie. Mukhang masyadong kalmado si Jackie na parang hindi naman threat si Michael. Nakita ni Michael na kakaiba iyon. Mababa ba ang tingin niya sa lakas niya? Halatang takot na takot ang nasa likod ni Jackie, na nanginginig ang buo niyang katawan, ganap na yelo sa kanya. Gayunpaman, paano naging kalmado si Jackie? Kalmado si Jackie kaya napakunot ang noo ni Michael sa kakaiba. "Huwag mong isipin na matatakot ako sa iyo dahil lang sa parang kalmado ka. Maaari kang mga alchemist na iginagalang sa mga mandirigma, ngunit sa mga tuntunin ng labanan, lahat kayo ay walang silbi. Kaya kitang patayin sa isang kamay." Nakangiti lang si Jackie habang walang sinabi. Kung sino pa man, totoo ang mga salitang iyon. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Michael. Kakaiba kasi ang kinikilos ni Jackie. Baka baliw ang lalaking iyon. Naglakad siya pasulong at itinuro ang kanyang sarili. "Hindi mo ba nakikita kung gaano ako kalakas?" Tumango si Jackie habang mahinahong sumagot, "Of course, I can. Ikaw ay nasa maagang yugto ng Spring Solidifying Realm. Tinatansya ko na dapat kang maging isa man lang sa nangungunang 100 sa mga panloob na disipulo." Lalong nakaramdam ng kakaiba si Michael sa sinabi ni Jackie. Talagang matalim ang mga mata ni Jackie dahil tama ang kanyang paghatol. Si Michael ay hindi lamang nasa unang daan, kabilang siya sa nangungunang 50 disipulo. Kahit na hindi siya kabilang sa pinakamalakas, tiyak na hindi siya mahina. Hanggat siya ay nagsisikap, siya ay magiging isang piniling disipulo sa bandang huli. Dahil masasabi ni Jackie kung ano ang kanyang lakas, dapat ding masabi ni Jackie na sanay din siya.
Paano pa rin napanatili ni Jackie ang ekspresyong iyon? Napabuntong hininga si Jackie nang maglabas siya ng itim na espada mula sa kanyang storage space. Itinutok niya ang espada kay Michael. Noo at sinabi, kung gusto mo akong patayin. Saka halika. Kabanata 2572. Nagsalita si Jackie sa malinaw at determinadong tono. Natigilan ito kay Michael na nakatayo sa harapan niya. Maging ang kanyang mga mata ay nagbabantang lalabas sa kanilang mga saksakan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sumagot siya, nababaliw ka na ba? Bahagyang ngumuso si Jackie, hindi ko muna sasaktan ang mga hindi muna nananakit sa akin. Dinala mo ito sa iyong sarili ngayon. Natawa si Michael sa sinabi ni Jackie. Tumawa siya habang inilalabas ang kanyang sandata, may mga kakaibang bagay kada taon. Lalo na marami ngayong taon. Nabaliw ka na ba talaga? Sa tingin mo kaya mo akong harapin sa level mo? Kahit na hindi ko masabi kung gaano kakalakas ngayon, sa tingin mo ba ay matatakot ako sa isang alchemist na sinusubukang magpanggap na malakas sa harap ko? Pagkasabi noon ay mas lalong lumakas ang malamig ng ngiti ni Michael. Usok at salamin lang ang kalmadong kilos ni Jackie. Isa lang siyang alchemist, paano kaya umasa si Jackie na matatalo niya si Michael? Sinusubukan lang ni Jackie na lokohin si Michael sa lahat ng mga salitang iyon. Ipinagpalagay ni Michael na gusto ni Jackie na isipin niya na malakas si Jackie kaya magdadalawang isip siyang gumawa ng hakbang laban kay Jackie. Pagkatapos ay susubukan ni Jackie na umalis sa lugar. Dahil doon, tiningnan ni Michael si Jackie ng masama. Akala niya ay matapang talaga si Jackie, ngunit ito ay isang maliit na pukana lamang. Napalingon siya sa ekspresyon ni Jackie at naisip niya na sanay talaga si Jackie. Napatawa si Michael, huwag mong isipin na lolokohin mo ako sa pag-arte ng ganito. Napakaraming tao ang nakita ko sa paglalakbay na ito sa pagiging isang mandirigma. Anong uri ng mga tao ang hindi ko pa nakikilala? Maraming tao lang ang marunong gumamit ng mga petty ploys tulad mo. Hinding-hindi kita hahayaang umalis sa lugar na ito ng buhay. Halos isinisigaw ni Michael ang mga salitang iyon. Ang kanyang mukha ay hindi kapani-pani walang nalutas na para bang siya ay isang Diyos na nagpapasya sa buhay at kamatayan ng iba. Labis nitong ikinatuwa si Jackie. Malamig na tumawa si Jackie, ayaw na niyang kausapin si Michael. Bahagya niyang itinaas ang espada sa kanyang kamay habang nagsimulang sumayaw ang mga rune sa paligid ng kanyang mga daliri. Ang 70 soul swords ay namuo sa harap niya sa isang kislap ng mata. Inabot ni Jackie ang soul swords tulad ng isang general na nagpapatawag sa kanyang mga tropa, lumipad sila at sumanib sa talong ni Jackie nang hindi kapani-pani walang mabilis, na binalot ang espada ni Jackie sa isang madilim na itim na glow. Sa pagkakataong iyon, walang emosyong ipinakita si Jackie sa kanyang mukha. Ang kanyang aura ay parang kaya niyang sugpuin ang lahat ng bagay sa mundo. Sa pagtingin kay Jackie, hindi maiwasan ni Michael na sumimangot, biglang nagkaroon ng hindi magandang pakiramdam sa kanyang puso. Malinaw na hindi niya naramdaman ang anumang malaking pagbabago sa enerhiya mula kay Jackie, at ang martial skill na ipinakita ni Jackie ay walang partikular na kapansin-pansin, ngunit hindi maiwasan ni Michael na mataranta. Para bang ang taong nasa harap niya ay hindi isang early innate realm little ant, kundi isang walang kapantay na mandirigma. Mariing umiling si Michael, itinapon ang takot na naramdaman sa kanyang puso. Bilang isang mandirigma, hindi niya kayang makaramdam ng takot. Sa sandaling nasa puso niya ang damdaming iyon, mawawala na siya ng determinasyon na lumaban at baka matalo pa sa labanan dahil dito. Hindi man niya akalain na matatalo siya sa isang alchemist, ang mga ugali ng isang mandirigma ang nagpilit sa kanya na kumalma. Huminga ng malalim si Michael habang mahigpit na kinuyam ang espada sa kanyang kamay. Matapos gawin ang paghahanda sa pag-iisip, tumangala siya, huwag mong isipin na matatakot ako sa iyo dahil lang sa walang kabuluhang mga aksyon mo. Kabanata 2573. Humakbang si Michael at binaril si Jackie na parang bala. Para siyang isang Diyos ng apoy sa hangin habang ang kanyang buong katawan ay nagsimulang mabalot ng apoy. Tila natabunan ng lava ang espada sa kanyang kamay nang biglang napuno ng matinding init ang hangin. Si Rudy, na nakatayo sa likuran ni Jackie, ay nagdurusa na sa sobrang init na hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Parang nasusunog ang balat niya habang humahagulgol, ang init. Namamatay ako sa init. Walang magawa si Jackie habang hawak ang braso ni Rudy. Na-activate niya ang kanyang true energy habang tinutulak niya si Rudy palayo. Bago pa man matapos ang pag-iyak ni Rudy ay tinulak na siya ni Jackie. Sa isang labanan sa antas na iyon, si Rudy ay karaniwang kumpay ng kanyan. Walang paraan na makakaligtas si Rudy sa labanan. Hinarap ni Jackie ang apoy na tumatakip sa bawat isa. Pulgada ng espasyo na may malamig na ekspresyon at espada sa kanyang kamay, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng kulay abong kinang. Napapaligiran si Michael ng matinding liwanag habang dinadala niya ang kanyang apoy.
Kahit gaano ito kaliwanag, walang paraan para makalusot siya sa dilim sa paligid ni Jackie. Sa sandaling iyon, si Jackie ay parang puyo ng kadiliman na hindi pumapasok kahit kay titing na liwanag. Matapos ipakita ni Michael ang kanyang martial skill, nakita agad ni Jackie ang kanyang rango. Isa itong Middle Earth rank technique. Ang lalaki ay dapat na nakabisado lamang ang unang yugto at malayo pa sa karunungan. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jackie. Nang umabant ang apoy, inilunsad din niya ang sarili pasulong. Dumiretso siya sa apoy habang hawak ni Jackie ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay na humahampas sa liwanag. Ang kapangyarihan ng Destroying the Void ay naging isang itim na slash. Nakipagsagupaan ito sa dagat ng apoy. Kung ikukumpara sa napakalaking dagat ng apoy, ang itim na ningning ay tila napakaliit. Gayunpaman, nang magkasalungat silang dalawa, ang itim na ningning ay biglang nagkaroon ng kapangyarihang hindi niya taglay noon at nagbuta sa dagat ng apoy. Noon pa man ay alam na ni Jackie kung paano gamitin ang mga batas ng kalawakan. Noong ginamit niya ang Destroying the Void, inilapat niya rin dito ang mga batas ng espasyo. Ang slash na condensed mula sa Destroying the Void ay dumating sa harap ni Michael sa isang iglap salamat sa tulong ng mga batas ng kalawakan. Wala pang isang kisap mata ay nakarating na ito sa harapan ni Michael. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Naisip niya na ang isang maliit na laslas ay tiyak na hindi tutugma sa kanyang dagat ng apoy. Gayunpaman, ang kasanayan ni Jackie na tila walang maraming pagbabago sa enerhiya ay madaling tumago sa kanyang apoy. Mabilis itong nakarating sa harapan niya. Paano ang bilis? Sigaw ni Michael. Huli na para magsabi ng kahit ano noon. Si Michael ay hindi pa nakakabawi mula sa paggamit ng kanyang kapangyarihan, at ang espada na hawak niya ay hindi nagawang protektahan siya mula sa lahat. Sa isang laslas, tumagos ang itim na aura sa dibdib ni Michael. Nakontrol ni Jackie ang slash ng hindi kapani-pani walang tumpak. Tumama ito sa dibdib ni Michael ngunit hindi tumama sa kanyang puso. Rinig na rinig sa hangin ang mga daing ni Michael sa sakit habang siya ay bumagsak at nagpupumigla sa lupa. Siya ay nahulog sa lupa sa isang pagbagsak. Sa kabutihang palad, siya ay nagsanay na sa loob ng maraming taon, at ang kanyang katawan ay napino na. Kahit na nahulog siya mula sa mataas na lugar, hindi siya nagtamo ng anumang mabigat na pinsala. Ang laslas sa kanyang dibdib sa halip ay naging dahilan upang mawalan siya ng lakas. Sobrang sakit. Paus na sigaw ni Michael. Kabanata 2594. Ang sakit na nadama mula sa isang kaluluwa na napunit ay maaari pang sirain ng isang tao na may hindi kapani-pani walang lakas. Maraming mga mandirigma na nag-aakalang sila ay malakas ang kalooban ay lahat ay hindi nakayanan ang pagsubok na mapinsala ang kanilang mga kaluluwa. Si Michael na kanina pa napakayabang ay gumulong-gulong sa sahig na parang basang aso. Sa sandaling iyon, hindi mapakali si Michael sa kanyang reputasyon at dangal. Ang sakit ng kanyang kaluluwa na napunit ay nagdulot sa kanya ng sakit kahit na humihingal siya. Nagmamadaling tumakbo si Rudy. Buti na lang at nagpigil si Jackie nang itapon niya ito, kaya hindi siya nasugatan. Matapos gumapang pabalik at makita ang eksenang iyon, hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin. Si Michael ay hindi mukhang isang mandirigma sa puntong iyon. Mukha lang siyang baliw na lalaking hindi naligo sa loob ng maraming taon. Naninigas ang labi ni Rudy habang nakatingala kay Jackie. Si Jackie ay malamig na tumitig kay Michael na walang ekspresyon gaya ng dati. Tila hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, dahilan para magkaroon ng kumpiyansa si Rudy. Ganun ba talaga kasakit? Bulong ni Rudy sa sarili. Napabuntong hininga si Jackie, bakit hindi mo subukan ito sa iyong sarili? Hanggat susubukan mo, marirealize mo kung gaano kasakit ang paghihiwalay ng iyong kaluluwa. Napailing si Rudy nang marinig iyon. Kahit na tinanong niya ang tanong na iyon, kitang-kita kung gaano kasakit at pahirap ang pagkakaroon ng isang kaluluwa na napunit tulad ng kung gaano kahirap si Michael sa lupa. Tila napakayabang ni Michael nang magpakita siya sa harap nila kanina, pero nabawasan na siya sa ganoong estado. Hindi napigilan ni Rudy na mapabuntong hininga. Iligtas mo ako. Hindi na ako maglakas loob. Kahanga-hanga ka. Nagkalaban ako sa maling tao. Nakikiusap ako, bitawan mo ako. Nagsimulang sumigaw si Michael. Sa sandaling iyon, nawala na siya ng isip mula sa pagpapahirap at nawala na siya ng sense of reasoning. Hindi na siya nakahawak. Tumaas ang isang kilay ni Jackie at nanatiling hindi kumikibo. Walang emosyon din ang mukha niya. Si Jackie ay parang manunood, tahimik na pinagmamasdan si Michael na nagdurusa. Puno ng pawis ang mukha ni Michael dahil sa sakit. Sinubukan niyang lumipat patungo kay Jackie, at hinawakan ang mga damit ni Jackie. Parang iyon lang ang paraan para magkaroon siya ng pag-asa. Bitawan mo ako. Wala akong sama ng loob sayo. Ang gustong pumatay sayo ay si Harold. Siya ang gustong gumamit sa akin para patayin ka. Wala itong kinalaman sa akin, hard hand lang ako.
Ang mga salitang iyon ang naging dahilan ng pagtawa ni Jackie. Maging ang mga balikat niya ay nagsimulang gumalaw habang tumatawa. Hinawakan niya ang espada habang sinasabi, hindi mo ba naisip na nakakatuwa? Wala itong kinalaman sa iyo. Sinasabi mo ba sa akin na pumunta ka dito para kaibiganin ako imbes na patayin ako? Iyon ang isa sa mga pinaka-nakakatawang bagay na narinig ni Jackie sa kanyang maraming taon ng buhay. Para malinisan ang sarili, tila handang magsabi ng kahit ano si Michael. Sinubukan pa niyang kumbansihin si Jackie na walang kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Tinutulungan lang niya ang isang tao na alisin ang isang tao para sa pera. Tumangala si Michael at sinabing, papatay lang ako na ginagamit. Wala akong sama ng loob sa'yo. Hindi mo ako kailangang patayin. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo upang panatilihing buhay ako. Sa sandaling bumalik tayo, ako ang iyong saksi at tutulong. Hanapin ang taong gustong pumatay sa iyo. Siguradong mabigat na parusa ang daranasin niya noon. Sinubukan ni Michael na magmakaawa kay Jackie, nakatingin kay Jackie na parang si Jackie ang kanyang tagapagligtas. Kabanata 2575. Napangisi si Jackie habang sinasabi, matalino ka naman, no? Itinatapon mo ang lahat ng responsibilidad at umaasta na parang ikaw ang biktima. Sa tingin mo ba tanga ako? Magsalita ka na parang walang kinalaman sa iyo. Kung ang kakayahan ko ay mas mahina kaysa sa iyo at ako ang nasa lupa, papakawalan mo ba ako kung humingi ako ng awa tulad mo? Dahil sa salitang iyon ay hindi nakapagsalita si Michael. Ang katotohanan ay simple lang. Kung si Jackie ang nasa lupa na humihingi ng awa kay Michael, malamang na hindi pa kukurap ni Michael ang mata bago patayin si Jackie. Mapapatay sana si Jackie on the spot. Dahil iyon ang kaso, bakit pakakawalan ni Jackie si Michael? Malamig na ngumuso si Rudy habang sinasabi kay Michael, kung hindi mo kami tretuhin na parang mga tanga, o kung hindi sapat si Jackie, nakulong tayong dalawa na sinusubukan pa ring magsalita tungkol sa hustisya ngayon. Walang hiya ka talaga. Nagpupumigla si Michael habang nakaawang ang kanyang mga labi at sinabing, hindi mo pa rin ako mapapatay. Ako ay kapaki-pakinabang sa iyo. Kung pakakawalan mo ako, tinitiyak ko sa iyo na tutulungan kitang harapin si Harold. Napatawa si Jackie habang nakatingin kay Michael na nagmumura na tiyak na tutulungan niya si Jackie. Ang panunumpa ay walang pagkatiwalaan sa mga mata ni Jackie, na naging dahilan upang mas maliwanag ang pang-aalipuste kay Jackie. Si Michael ay patuloy na nagpupumilit na iligtas ang kanyang sarili, talagang nagpigil ako ngayon lang. Nag-aalala ako na baka patayin ako ni Harold para tumahimik ako tungkol sa pagpatay pagkatapos kitang patayin. Basta bitawan mo ako, babayaran ko talaga si Harold. Napataas ang kilay ni Jackie habang tumatango kay Michael. Nang makita ang pagtango ni Jackie, si Michael ay tuwang-tuwang pumiglas ng ilang beses. Kahit patuloy pa rin ang sakit ng kanyang kaluluwa, tumango pa rin si Jackie. Ibig sabihin may second chance pa siya, naramdaman ni Michael ang panlalamig sa leeg niya. Nagsimulang umagos ang pulang dugo, na nagmentsa sa buong mukha niya. Sa sandaling iyon, hindi na nagkaroon ng pagkakataong mag-react si Michael. Wala na siyang nagawa kundi iabot ang kamay para takpan ang leeg niya. Naguguluhang tumingin siya kay Jackie. Nang makita niya ang punyal sa kamay ni Jackie, nagsimulang magpanik si Michael. Hindi nagtagal ang gulat bago siya tuluyang huminto sa paghinga. Nakahiga siya sa sahig, hindi gumagalaw. Sinuot ni Jackie ang kanyang sandata at tumayo ng tuwid habang mahinahong sinabi, kung binitawan kita, isa kang aso na maaaring bumalik para kagatin ako anumang oras. Paano kita hahayaang mabuhay? Natigilan si Rudy sa pagiging desidido ni Jackie. Agad niyang tinanong, ang taong ito ay mahalaga pa rin, bakit mo lang siya pinatay? Bahagyang umungol si Jackie, sa tingin mo, nasaan ang kanyang halaga? Matutulungan niya tayong maging saksi laban kay Harold. Kung wala ang kanyang mga salita, wala tayong anumang direktang ebidensya na magpapatunay na nagpadala si Harold ng isang tao upang patayin tayo. Kung walang pruweba, hindi natin maaaring akusahan si Harold ng anuman. Dahan daw ang tumango si Jackie, maaaring tama ka, ngunit ang taong iyon ay hindi isang taong hindi namin kayang mag-alala. Kung hahayaan natin siya ay parang naglalabas ng ticking time bomb. Maaari siyang bumalik at kagatin kami anumang oras. Nanumpa siya sa amin na talagang tutulungan niya kaming akusahan si Harold. Gayunpaman, huwag kalimutan na ang pag-akusa kay Harold ng anumang bagay ay direktang mangangahulugan ng pagkumpirma sa kanyang sariling krimen. Sa tingin mo kaya niya? Takasan yan. Ginagamit ng isang tao para pumatay ng isang alchemist na ang Phoenix Valley ay maingat na nililinang. Kung ma-establish ang kanyang krimen, tiyak na masisipa siya sa Phoenix Valley. Sa tingin mo ba ay papayag siyang magbayad ng ganoon kalaking halaga? Kabanata 2576. Muling natigilan si Rudy sa sinabi ni Jackie.
Pagkaraan ng mahabang panahon, tumango si Rudy at sinabing, tama ka, kung ano man ang akusahan niya kay Harold, idinadawit niya ang sarili niya. Siguradong mapaparusahan siya. Kung pakakawalan natin siya, mawawalan na tayo ng kontrol sa kanya. Magagawa niya ang anumang gusto niya, kaya bakit siya magbabayad ng ganoon kalaking halaga para akusahan si Harold? Tumango si Jackie habang nakatingin kay Rudy na para bang may natutunan sa wakas si Rudy, buti na iintindihan mo yun. Iyon ang dahilan kung bakit walang kabuluhan ang makinig sa mga paipong pag-aangkin mula sa lalaki. Kinailangan niyang mamatay ngayon. Hindi ako magre-relax maliban kung ang isang masugid na asong ganyan ay mamatay sa pamamagitan ng sarili kong mga kamay. Tumango si Rudy na nakakunot ang noo, I'm still not happy about it. Babulay-walay na lang ba natin ang nangyari ngayon? Pakakawalan na lang ba natin ang katotohanang kumuha si Harold ng isang assassin para patayin tayo? Sinabi ni Rudy ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng nakagisnang mga ngipin. Kung hindi naging malakas si Jackie, hindi sila makakalabas ng Holy Cloud Mountain ng buhay. Galit na galit si Rudy sa iniisip pa lang, ayaw na niyang bitawan ang ganoong pangyayari. Napataas ang kilay ni Jackie, don't worry. Dahil naglakas loob siyang gumawa ng ganoon, natural na kailangan niyang pasanin ang mga kahihinatnan. Parang hindi mo narinig yung sinabi nung tao kanina. Ginawa niya ang isang bagay upang pigilan ang kanyang sarili na mapatay at tumahimik pagkatapos ng katotohanan. Hindi namin alam kung ano ang ginawa niya, pero may mangyayari mamaya. Kumunat ang noo ni Rudy, umiling at hindi talaga pumayag, who knows what he did. Paano kung nagsisinungaling siya? Tutal wala naman talaga siyang sinabi. Malamang na pinatay mo na siya mamaya para matanong natin kung ano nga ba ang ginawa niya. Maghanda man lang tayo para dito. Isang bahagyang ngiti ang pinakawalan ni Jackie habang nakatingin sa masukal na kagubatan. Sa harap nila ay isang liko-likong kalsada, at maliban sa mga dahon at damo, wala silang ibang makita. Lahat ng nasa paligid niya ay berde. Matagal na huminto si Jackie bago niya sinabing, may mga bagay na hindi na natin kailangang gawin para mapunta ang mga resulta sa paraang gusto natin. Huwag magpanik. Bago ang ikatlong gabi, sumimangot ng husto si Harold. 4 na oras na lang ang layo mula noong kailangan nilang bumalik sa transfer array. Namumulot siya ng mga prutas na White Phoenix habang may iniisip siya. Si Johnson ay kasama niya sa buong panahon. Sa sandaling makita niya ang ekspresyon ni Harold, alam niya kung ano ang ikinababahala ni Harold. Nagmamadaling lumapit si Johnson kay Harold at kinuha ang White Phoenix fruit. Tigilan mo na ang pagpisil, walang kwenta kung ikaw. Pisilin mo pa, hindi ba't sinabi mo sa akin na huwag hayaang gumala ang iniisip ko? Kaya bakit ka nag-aalala ngayon? Napabuntong hininga si Harold habang nakatingin sa malayo at sinabing, pumayag si Michael na makipagkita sa akin pagkatapos ng lahat. Ibibigay namin sa kanya ang huling halaga. 3 araw na kaming naghintay, pero wala pa rin siya. Kung walang nangyari, malamang nagbago ang isip niya. Walang magawa si Johnson. Ayaw niyang magbulala sa sandaling iyon, dahil kung gagawin niya ito, talagang babagsak ang kanilang kalooban. Maaari pa nga silang magsimulang magpanik at tuluyang hindi makapag-react sa anumang bagay. Naging malaking panganib pa rin sila sa buong panahon. Kung may nakakaalam ng kanilang ginawa, tiyak na kalad ka rin sila sa Elder Hall at iimbestigahan ang lahat ng mga nakatataas. Kabanata 2577. Ang krimen ng pagtatangkang pumatay ng isa pang alchemist ay isang bagay na hindi kinaya ng dalawa. Kahit na mayroon silang isang tao upang suportahan sila, walang paraan na maprotektahan sila. Kung tutuusin, napakasama ng gawang iyon. Lumapit si Johnson at tinapik si Harold sa braso bago sinabing, walang dahilan para pagdudahan ang kakayahan ni Michael, kaya malamang na nagbago ang isip niya. Nagtataka lang ako kung bakit biglang nagbago ang isip niya. Naiisip ba niya na ang pagpatay kay Jackie ay magiging napakahirap? Umiling si Harold, seryosong tumingin kay Johnson, at sumagot, hindi ito ang unang beses na gumawa si Michael ng ganito. Hinanap ko siya dahil naranasan niya ang mga bagay na ito. Ginamit na siya nang nagrekomenda sa kanya dati. Si Michael ay lubos na mapagkakatiwalaan, at siya ay matalino rin. Ginagawa niya ang mga bagay ng malinis at hindi kailanman naglalabas ng anumang impormasyon. Tumaas ang isang kilay ni Johnson, kung ganoon ang kaso, hindi natin kailangang mag-alala. At least, si Michael ay isang taong alam kung ano ang gagawin. Wala man siya dito for some reason, malamang may na-hold up siya. Marahil ay nakakita siya ng ilang hindi kapani-pani walang mahalagang materyal. Umiling si Harold at sumagot, mas mag-aalala pa ako kung ganoon nga. Medyo mahirap si Michael. Ang katotohanan na ginagawa niya ang lahat ng ito ay nangangahulugan na wala siyang mga mapagkukunan at mga kristal ng espiritu. Mas dahilan iyon para makarating siya sa oras. Nangangahulugan lang na wala siya rito na may nangyari. Iniisip ko kung patay na ba ang lalaking iyon o hindi.
Habang sinasabi niya iyon ay mahigpit na ikinuyom ni Harold ang kanyang mga kamao. Lalo siyang nag-aalala kung buhay pa ba si Jackie. Mas lalo siyang madidismaya kung ganoon. Iniisip pa lang ang mukha ni Jackie ay gusto na niyang magpadala ng ilang sampal kay Jackie. Tandang-tanda pa niya kung paano siya napahiya sa Elder Hall. Sa Task Hall, hindi siya binitawan ni Jackie at pinahiya pa siya sa harap ng lahat. Sa Elder Hall, sinadya na naman siyang ipahiya ni Jackie. Hindi pa siya napahiya ng ganito sa buhay niya. Si Jackie ang pangunahing kaaway niya. Talagang hindi siya papayag na manatiling buhay si Jackie. Kumunat ang noo ni Johnson. Kitang-kita kung gaano kagalit si Harold kay Jackie sa ekspresyon nito. Kung hindi mamatay si Jackie, baka magduraan ng dugo si Harold sa frustration. Huminga siya ng malalim, nag-isip saglit bago sinabing, patay na siya. Kung talagang ganoon kapag kakatiwalaan si Michael, tiyak na natanong na niya si Jackie sa sandaling tumuntong kami sa lugar na ito. Pakiramdam ko may na-encounter siya. Kung hindi ay maaantala siya sa pagpunta dito pagkatapos patayin si Jackie. Hindi naman sa hindi niya pinatay si Jackie. Tumango si Harold pagkaraan ng mahabang panahon, tama ka. Si Michael ay isang hindi kapani-pani walang mapagkakatiwalaang mamamatay tao. Maaari ba siyang nakatagpo ng ibang panganib o nakita ng isang tao? Umiling si Johnson, hindi matapang na sabihin ang kanyang iniisip. Kahit na sabihin niya sa kanila, wala silang paraan upang malutas ang mga problema. Binuksan niya ang kamay ni Harold at ibinalik ang white phoenix fruit sa palad ni Harold. Medyo maswerte tayo this time. Hindi lang kami nakakuha ng 8th grade white phoenix fruits, ngunit nakapulot din kami ng 8th grade turtle blood grasses. Kung tatubusin natin sila sa Task Hall, magkakaroon sila ng kaunting spirit crystals. Medyo malaki ang kita namin sa pagkakataong ito, kaya dapat magpahinga ng kaunti. Kabanata 2578. Nang marinig iyon, nabawasan ang tensyon ng mukha ni Harold. Medyo malaki ang kita nilang dalawa sa pagkakataong ito. Ang mga materyales sa ikawalong baitang ay maaaring hindi kapani-pani walang malaking kapalaran para sa kanila, ngunit isa pa rin itong hindi inaasahang windfall. Ang mga materyales sa ikawalong baitang ay lahat ay hindi kapani-pani walang mahal. Nakakuha pa sila ng dalawa. Tiyak na mas maswerte sila kaysa sa nakaraan. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Johnson habang nakataas ang isang kilay, that group of guys must be incredibly happy. Hindi na namin sila hinanap dahil may iniisip kami. Kung dati, lahat ng magagandang nakuha nila ay magiging atin. Buong pagmamalaking tumango si Harold, hindi na sila magiging maswerte sa susunod. Habang sinasabi niya iyon, biglang umilo sa pulang ilaw ang identification badge. Ang pulang ilaw ay parang isang manipis na linya, na humahantong sa daan patungo sa isang tiyak na lokasyon. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at tumango sa isa't isa sa nakita. Nang magsimulang kumikinang ang pulang ilaw, ibig sabihin ay tapos na ang 3 araw. Kailangan nilang bumalik sa hanay ng paglilipat. Si Elder Elliot ay hindi kapani-pani walang mahigpit. Kung sila ay huli, maaari silang maparusahan. Hindi sila nang ahas na magantala habang dumiretso sila sa transfer array kasunod ng pulang ilaw. Pagkatapos ng humigit kumulang 4 na oras, nagsimula silang makita ang malaking hanay ng paglipat. May humigit kumulang 70 hanggang 80 tao ang nandoon nang dumating sila. Masaya ang mukha ng lahat habang nag-uusap kanilang kinita. Nang dumating silang dalawa malapit sa transfer array, binati sila ng mga mas pamilyar sa kanila habang ang mga hindi pamilyar ay nakatingin sa kanila ng maingat, na nagbigay ng espasyo para sa kanila. Kalmadong nakatayo sina Harold at Johnson sa bakanteng lugar. Dahil mas talented sila kaysa sa iba, regular silang tumatanggap ng espesyal na pagtrato sa dalawa, kaya hindi nila inisip na may kakaiba. Sumandal si Elder Elliot sa isang malaking puno. Sa kanyang bibig ay isang maliit na kahoy na patpat na lumitaw ng wala saan. Baka sa mukha niya ang pagkainip. Inilibot ni Harold ang kanyang tingin sa lahat ng naruroon. Nang makita niyang wala si Jackie, nakahinga siya ng maluwag habang bahagyang nakahinga. Kahit na maaga pa, karamihan sa mga alchemist ay nagtipon na doon. Ang katotohanan na wala pa si Jackie ay nangangahulugan na si Jackie ay dapat napatay na. Ang pag-iisip ay naglalaro sa kanyang isipan, ngunit tumingin si Johnson sa kanya na may pag-aalalang ekspresyon, Harold, may mali. Ang mga salitang iyon ay nagpayanig sa puso ni Harold nang siya ay tumangala at sumagot, ano ang mali? Maaari ka bang magsalita ng malinaw? Sinusubukan mo bang takutin ako sa pamamagitan ng pagtatapos ng iyong pangungusap? Huminga ng malalim si Johnson nang sinubukan niyang pakalmayan ang kanyang sarili, kung namatay si Jackie, magiging kalmado kaya si Elder Elliot. Huwag kalimutan na ang identification badge ay mag-aalerto sa kanya kung may namatay. Casual na nakasandal si Elder Elliot sa puno, halatang walang nangyari. Kung may nangyari talagang masama, talagang magiging alerto siya.
Nagulat si Harold sa mga salitang iyon habang nanlalaki ang mga mata. Noon lang niya naalala ang pangunahing paggamit ng identification badge. Kumunat ang noo ni Johnson, gustong magpatuloy, ngunit isang pamilyar na figure ang nakapansin sa kanya. Napalunok muna siya bago makapagsalita nang bigla siyang lumingon. Nakita niyang dahan-daang naglalakad si Jackie palapit sa kanila, at sa likod ni Jackie ay ang kanyang munting tagasunod. Kabanata 2599. Ang dalawa sa kanila ay lumakad ng dahan-dahan at tila hindi kapani-pani walang pakialam. Ang tagasunod ni Jackie ay sa paanuman ay natagpuan ang kanyang sarili na isang tagahanga. Hindi man ganoon kainit ang panahon, ngunit pinapaypayan pa rin niya ang sarili habang naglalakad, na mukhang hindi kapani-pani walang nasisiyahan. Hindi lang si Johnson ang hindi nakaimik, maging si Harold ay parang nakalunok ng ilang langaw. Siya ay nagkaroon ng hindi kapani-pani walang maasim na tingin sa kanyang mukha. Halos mapatawa si Rudy nang makita ang nanlalaki nilang mga mata. Bumulong siya kay Jackie, katulad ng inaasahan namin. Tignan mo na lang ang mga ekspresyon nila, parang namatayan lang ang sarili nilang mga ama. Nakakatuwa ito. Bahagyang umungol si Jackie at tumango bago bumulong, control your emotions. Kailangan nating kumilos na parang wala tayong alam, at walang nangyari. Seryosong tumango si Rudy. Matagal nang napag-usapan ng dalawa ang mga bagay-bagay. Ang katotohanan na sina Harold at Johnson ay naglakas loob na gawin iyon ay nangangahulugan na ang dalawa sa kanila ay may mga bagay pa rin sa kanilang mga manggas. Namula ang mukha ni Harold na parang nakakita ng multo. Napatingin siya kay Jackie na naglalakad palapit sa kanila at nakita niya ang sarili na nahihirapang huminga. Hindi patay si Jackie. Paanong hindi siya patay? Anong ginagawa ni Michael? Talaga bang pinagsisisihan ni Michael ang mga bagay gaya ng naisip nila? Kaya ba hindi niya inatake si Jackie? Gayunpaman, hindi kailanman nagawa ni Michael ang isang bagay na tulad noon. Nakapatay pa nga si Michael ng mga taong mas mahuhusay kaysa kay Jackie noon, kaya bakit hindi niya pinatay si Jackie? Anong nangyari? Ang mga kaisipang iyon ay lumutang sa isip ni Harold na parang malalaking alon. Kahit gaano pa kayang kontrolin ni Harold ang kanyang emosyon, hindi na niya mapakali ang sarili. Gusto niya talagang hilahin si Michael at maayos. Tanungin mo siya kung anong nangyari. Gumastos siya ng malaking pera para kunin si Michael. Sinuhulan pa niya ang isang KT wala kaya't maagang ipadala ng KT wala si Michael dito. Ang pag-setup lang ng mga tamang koneksyon ay naubos na ang mahigit kalahating buwan ng panahon ni Harold. Gayunpaman, nakatayo pa rin doon si Jackie na parang walang nangyari. Ibig sabihin, lahat ng hirap at pera na ginastos niya ay nasayang lahat. Pagtingin sa kalmadong ekspresyon ni Jackie na parang walang nangyari, galit na galit si Harold. Para itong isang napakalaking bato na dumidiin sa kanyang katawan. Maaari siyang magluwa ng isang subo ng dugo at mamatay anumang oras. Nalaman kaagad ni Johnson na malapit nang mawala ng kontrol si Harold sa kanyang ekspresyon. Dali-dali niyang hinawakan ang braso ni Harold at bumulong, calm down. Ito talaga. Magandang balita para sa atin. Galit na lumingon si Harold nang marinig iyon. Nanlaki ang mga mata niya nang sumagot, good news. Paano ito magandang balita? Hindi mo ba nakikita si Jackie na nakatayo doon, ayos lang. Nakatayo siya doon ng buhay, ngunit sasabihin mong magandang balita ito. May mali ba sa ulo mo? Nabaliw ka na ba? Pakiramdam ni Harold ay mamamatay na siya sa galit. Napuno ng galit ang buong katawan niya. Kung wala siyang natitirang dahilan, sinugod niya si Jackie. Walang magawang sinabi ni Johnson, ibig sabihin, hindi siya inatake ni Michael. Kahit na hindi namin alam kung bakit niya sinira ang kasunduan, at least safe kami for the moment. May deal sa amin si Michael. Kung ibenta natin siya, wala rin siyang magandang posisyon. Kaya kahit hindi niya natapos ang gawain, at least hindi na-leak out ang impormasyon. Talagang nasayang namin ang aming pagsisikap at mga mapagkukunan, ngunit hindi bababa sa kami ay ligtas. Kabanata 2600. Alam ni Harold na tama si Johnson, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang kalmado sa sandaling iyon. Nang makita niya si Jackie na nakatayo doon, pakiramdam ni Harold ay kumukulo na ang galit niya. Nahihirapan man lang siyang kumapit. Wala siyang paraan para maibulalas, kaya napilitan siyang puntiryahin si Johnson, maraming taon na, pero hindi ka pa lumaki. Ang alam mo lang ay magplano at maglaro ng ligtas, ngunit hindi mo natutunan na kailangan mong sumulong para magawa ang magagandang bagay. Ang alam mo lang ay mag-ingat, ngunit nangangahulugan iyon na wala kang masyadong hinaharap. Naninigas ang mukha ni Johnson nang marinig iyon. Alam niyang ginagamit lang siya ni Harold para maglabas ng hangin at dapat niya itong lunukan, ngunit talagang ikinabigo ng mga salitang iyon si Johnson. Ilang beses na humikab si Elder Elliot bago siya umalis sa punong kanyang sinasandalan. Napatingin siya sa lahat ng naroroon. Marami na kayong lahat dito.
Dapat 3 o 4 na tao pa rin ang nahuhuli. Sinabi ko na sa'yo noon na hindi maganda ang ugali ko. Ang mga nahuhuli ay hindi ko lang papagalitin. Sa sandaling sinabi niya iyon ay isang malakas na sigaw ang maririnig mula sa kagubatan. Nagulat ang lahat sa sigaw at napatingin sa pinanggalingan. Nakasimangot si Elder Elliot habang inilalabas niya ang kanyang sandata mula sa kanyang spatial storage. Ang lahat ay nababalisa na dahil sa sigaw, at galit na sumigaw si Elder Elliot, nagtipon ang lahat sa hanay ng paglilipat. Maghanda ka sa pag-alis. Pagkatapos niyang isigaw iyon, isang berdeng figure ang tumakbo palabas ng kagubatan. Tumingin si Elder Elliot sa tao at agad na sumigaw, "Puti, anong nangyari? Ikaw ba yung sumisigaw kanina?" Tumango si White bilang sagot, tumakbo papunta sa kanila, may bangkay. Kalahati ng bangkay ay napunit. Parang nakakakilabot. Nandyan lang ang katawan, bilasan mo at tingnan mo. Isang bangkay. Nakasimangot si Elder Elliot habang sumisigaw na may kakaibang ekspresyon. Ang mga salita ay agad na nagtulak kay Elder Elliot na kumilos. Agad siyang naglabas ng scroll at pinagmasdan ang bawat pangalan nito. Ang mga badge ng pagkakakilanlan ay direktang konektado sa scroll na iyon. Hanggat may namatay, may indikasyon sa balumbon. Ang scroll ay kalmado sa sandaling iyon, walang mga abiso. Ibig sabihin walang patay, kaya bulag na sumisigaw si White ng walang dahilan. Galit na tumangala si Elder Elliot at sumagot, "Ano ang sinisigawan mo? Sino ang namatay?" Walang namatay. Itinuro ni White kung saan siya nanggaling na may masamang tingin at sinabing, "May bangkay talaga. Malalaman mo kung pupunta ka lang at titingnan." Nag-aalalang sumimangot si Elder Elliot. Parang hindi nagsisinungaling si White. Napabuntong hininga siya. Dahil sinabi ni White sa ganoong paraan, walang dahilan para hindi dalhin ang lahat. Kumaway si Elder Elliot, at lahat ng mga alchemist na naruroon ay sumunod sa likuran niya at tumungo sa itinuro ni White. Humigit kumulang 400 metro ang layo mula sa transfer array, isang mutilated na bangkay ang nakahandusay sa gitna ng damuhan. May makapal na amoy ng dugo sa paligid, at nabahira ng sariwang dugo ang damo. Mukhang hindi kapani-pani walang duguan at malagim. Hindi na kailangan pang magsalita ni White, na patunayan na ito ng eksena. Natigilan si Elder Elliot habang namuo ang pagsimangot sa kanyang mukha. Inabot niya at itinuro ang katawan na iyon gamit ang nanginginig na kamay. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.